Sa mismong gabi ngang aming kasal. Pagod na bumuntong hininga ang asawa ko. Hindi ko kaya. Wala na akong lakas. Sabi niya, kaya makahiwalay, kaming natulog. Pero saktong alas 12 hating gabi. May narinig akong kakaibang tunog mula sa kwartong biyenan ko bago tayo magbatuloy. Ay komeniyo naman kung taga saan kayo? At ilang taon na kayo? Umupo ng komportable. Mag-relax. At pakinggan ang kwentong ito. Hindi kailanman inisip ni Maya na magiging ganito ang arong kasal niya. Bata pa lang siya. Pangarap na niya ito. Puting damit. Maraming bulaklak. Musika. At ang mga totoong ngiti ang pamilya niya. Pero ngayong nangyari na ang lahat, ang natira na lang sa isip niya ay hindi lang yung saya. O yung nahihiyang tingin ni Carlo sa altar, kundi isang kakaibang bigat. Isang aninong dumaan noong dumating sila sa bahay nanay ni Carlo. O mas tamang sabihin, sa biyenan niyang si Loida. Ang bahay ni Loida ay isang lumang, ancestral mansion sa labas NG, siyudad. Maganda, alagang-alaga. Pero ewan ko ba, parang ang lamig ng aura, balot ng katahimikan ang mga pader. Na parang bawal magsalita ng malakas. Sa loob, perpekto ang lahat. Mga antigong kasangkapan, mamahaling carpet, at mga painting na naka-gold na frame. Pero sa sobrang perpekto, may pakiramdam na hindi. Natural, parang museo walang nakatira. Kundi nakatataho lang na makaalala. Ngumingiti lang si Maya. Pinipilit niyang huwag ipahalata na lang siya. Hawak niya ang kamay ni Carlo at pilit kinukuminsi ang sarili. Tako lang tsuk. Ang habang araw. Daming nangyari. Bukas. Magiging. Okay din ang lahat. O paano? Mga bagong kasal. Mga lumanay na sabi ni Loida. Pero may kakaibang diin at lamig sa buses nito. Tapos na ang parte. Magpahinga na kayo. Nasa itas ang kwarto niyo. Nakahanda na ang lahat. Tinitigan ni Loida si Maya nang napakatagal. Kaya napayakap tuloy. Si Maya sa sarili niya. Parang may ibang ibig sabihin ang tingin na yon. Hindi lang simpleng pag-alala. Parang tinitiyak ni Loida na itong dayuhang babae na to, hindi pwedeng mahari-harian sa bahay niya. Hindi siya pwedeng palitan. Nahihiyang sumagot si Carlo. Salamat. Mama, sa loob na master bedroom. Amoy malinis na bedsheets at leona. Tinanggal ni Maya ang ipit niya sa buho at dahan-dahang nilapa sa upuan. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Unang gabi nila ito, bagong buhay. Simula na, habang buhay nila, humarap siya sa asawa niya. May halong excitement. Nakihintay sa tingin nito, pero mukhang drain na drain si Carlo. Naupo siya sa gilid, nega kama. Nakayuko. At mahinang sinabi, hindi ko kaya. Wala na akong lakas. Sorry. Maya. Matulog na lang tayo. Natigilan si Maya. Parang piniga ang dibdib niya. Hindi niya kaya sa mismong gabing kasal nila. Oo naman. Sagot niya. Pinipilit ngumiti. Pagod ka lang. Naintindihan ko. Magpahinga na tayo. Makahiwalay silang nahiga. Halos agad na umarap sa pader si Carlo. Parang iwas na iwas sa tingin ni Maya. Nakatingin lang si Maya sa kisame. Pinapakalma ang isip niya. Wala lang to. Pagod lang siya talaga. Ang daming bisita. Stress sa kasal. Bukas. Iba na. Paitlip na sana siya. Nang tumunok ang orasan sa gilid, alas 12 ng hating gabi, at doon niya na rin akang makatunok. Noong una, mahina lang, parang umuungo sa sakit. Bumangon si Maya at nakinig ng mabuti. Hindi galing kay Carlo. Ang tunog, galing ito sa kabilang kwarto. Kung saan natutulog si Loida, kinabahan siya bigla.
Baka inatake o masama ang pakiramdam ng biyenan niya. Wala si Carlo sa tabi niya. Dahan-dahang tumayo si Maya. Nakapaa siyang naglakat sa malamig na sahig. Lumapit siya sa pinto at pinakinggan maigi. Naulit ang tunog. Pero ngayon, iba na. Malalim. Galing sa pinakaloem and dibdib. At habang tumatagal, hindi na ito tunog na nasasaktan. Iba ang tunog na yon. Napaatras si Maya. Parang napaso. Bumalik siya sa kama. Umiga. At nakumot hanggang lig. Hindi. Guni-guni ko lang to. Pagod lang ako. Bukas. Hindi ko na ito maalala. Pero hindi na siya dinalong antok. Kinaumagahan. Tahimik ang bahay at amoy kape. Nakaupo si Loida sa dining table. Suot ang perpektong robe. Niya? May kasamang malamig na ngiti. Magandang umaga. Mga anak. Sabi nito. Na parang walang nangyari. Naging maayos ba ang tulog niyo? Tumango lang si Maya. Hindi makatingin ng diretso sa mata nito. Pero si Carlo, parang walang anuman. Gumiti at sumagot opo. Mayos naman. Pakiramdam ni Maya. Unti-unting nawawasak ang realidad niya. Kahapon lang. Akala niya ay papasok siya sa isang masayang buhay, pero ngayon. May mali na agad, sobrang gimali. At sa unang pagkakataon, naisip niya, ano nga ba talaga ang alam ko sa asawa ko at sa nanay niya? Honestly, hindi talaga sanay si Maya na matulog sa ibang bahay. Piling niya. Bawat galaw, niya pinakikinggan ng ngapader. Pati nga tunong ang kubyertos parang ang lakas. Halatang hindi, siya comfortable, pero dito sa bahay ni Loida. Dobla ang kaba niya. Sinusubukan niyang kumilos ng tahimik. Kahit alam ngang utak niyang, wala namang dapat ikatakot, bahay na niya to. Bahay tong asawa niya, pero sobrang lakas ang tibo ang puso niya. At bawat pihit ng doorknob. Kinakabahan siya, umalis na si Carlo para sa isang meeting. Sandali lang daw siya at babalik din paksapit ngang tanghalian. Kaya naiwan si Maya na kasama si Loida, kailangan mong masanay dito. Sabi ni Loida habang nag-almusal sila, malamig ang boses. Pero ang mata, malamig pa rin. Magiging pamilyar din sa'yo ang bahay na to. May sarili itong ritmo. May sariling mga rules. Mga patakaran maingat na tanong ni Maya. Siyempre, sa bawat bahay, may magabawalabagin. Tumango si Maya. Kahit sa lup-lup niya, nag-init ang dugo niya. Anong mga patakaran? Nakpakasal siya kay Carlo. Hindi sa bahay na to. At lalong hindi sa nanay niya. Pero pinili niyang manahimik. Naglakad-lakad si Maya sa garden para ma-distract. Ang laking garden. May malalaking puno at matatas na damo. Pero kahit dito, parang may nakatingin sa kanya. Naalala niya ang mama niya. Isang simpleng teacher sa probinsya. Doon sa kanila. Simple lang ang buhay dito. Bawat galaw. Parang may bitak. Bakit ba ako dinala ni Carlo dito? Isip-isip niya. Bakit hindi kami kumuha ng sariling apartment gaya ng plano namin dati? Isa lang ang sagot si Loida. Kinagabihan. Nilakasan ni Maya ang loop niya nung silang dalawa na lang. Nilapitan niya ang asawa niya, Carlo. Tatanungin ko lang. Bakit tayo nakatira dito? Bakit hindi tayo bumukot? Natahimik siya. Sabay buntong hininga ng malalim. Hindi mo kasi naiintindihan. Ang daming ginawa ni Mama para sa akin nung mamatay si Papa. Siya na lang ang kasama ko. Inalagaan niya ako. Pinalaki. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Pero matanda ka na. May sarili na tayong pamilya. Utang ko sa kanya ang lahat mading putol ni Carlo. At naging ganun kadiin ang tingin niya. Kaya napatahimik si Maya. Ngayon lang niya nakita kay Carlo ang hindi lang pagod. Kundi isang bagay na parang takot pagdating ng pangalawang gabi. Hindi na kayang magpanggap ni Maya na wala siyang naririnig. Nagsimula ulit ang maungol pagsapit ng 2:00. Nanginginig si Maya.
Nagtatalo ang takot at tapang salop niya. Bumangon siya at pumunta sa pasilyo. Bahagyang nakaawang ang pinto ni Loida. May ilaw na lumalabas mula rito. Ngayon, humakbang siya palapit at sumilip sa loob. At sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Nakita niya ang isang bagay na hindi may paliwanag. Nanon si Carlo. Wala siya sa tabi ni Maya sa kama. Nandun siya. Kasama si Loida. Napaatras si Maya. Tinakpan niya ang bibig niya para hindi mapatili. Parang naubusan siya ng hangin. Nahihilo siya. Tumakbo siya pabalik sa kwarto nila. Sinarado ang pinto. At sumandal sa pader. Hindi totoo. Panaginip lang to. Nababalif na yata ako. Pero alam ngang isip niya ang totoo. Nakita niya mismo ng dalawang mata niya. Tanghali na nagising si Maya. Maliwanag na ang araw. Pero hindi nito nabawasan ang bigat ng nararamdaman niya. Parang spotlight na lalo pang nagpapakita ng sakit sa loob niya. Tandang-tanda pa niya ang nangyari kagabi. Gusto niyang kumbinsihin ang sarili na baka stress lang to. Pero hindi. Masyadong malinaw. Masyadong nakatatak sa utak niya si Carlo. Sa kwarto ni Loida, ang katawan niya. Katabingang babaeng akala niya ay nanay nito. Tinakpan ni Maya ang mukha niya at napayak. Gusto niyang kalimutan ang lahat. Idalata sa utak niya. Umanap palusot. Pero sa totoo lang, alam niyang lumabas na ang katotohanan. Hindi na ito may tatago. Nakahiga lang siya hanggang sa may kumatok sa pinto. Maya boses ni Loida. Kalmado. Parang walang nangyari. Lumalamig na ang breakfast. Napakuyom si Maya. Natatakot siyang sumagot baka mahalata ang panginginig niya. Pero pinilit niyang bumangon. Magilamos. At bumaba, nakaharap si Carlo sa lamesa. Nandun na naman yung pagod niyang ngiti. Pula ang mata niya. Pero nagmamaang-maangan na okay lang siya. How are you pakiramdam, tanong nito nang makaupo si Maya. Okay lang. Tipit na sagot niya. Inusok ni Loida ang plato ongge itlog palapit kay Maya. Kailangan mong kumain. Hiya, namumutla ka. Kumulo ang dugo ni Maya. Ang kapang ang mukha niya. Paano niya nagagawang umarte na parang isang mapagmahal? Na inapakatapos ng nakita ko. Pero ang nasabi niya lang, salamat. Kakaiba ang katahimikan habang kumakain sila. Parang normal ang lahat, usapan tungkol sa panahon. Sa trabaho, pero nakikita ni Maya na sinasadya ni Loida na ipakita na kalmado lang siya. Parang sinasabi nitong, ako ang may control dito, bisita ka lang. Umalis si Carlo para magtrabaho. Pumunta si Loida sa garden. Naiwan maisa si Maya sa loob ng bahay. Naglakad-lakad siya sa mga hallway. Pinipilit patahimikin ang isip niya. Gusto niyang makahanap nga pruweba na mali ang iniisip niya. Na baka strict lang talaga si Loida at pagod lang ang asawa niya. Na baka nananaginip lang siya pero sa halip na linaw. Lalo lang, nabasak ang realidad niya sa library. Kung saan napatpat siya ng hindi sinasadya. May mga kabok na folder at kahon sa pinakatas na shelf. Kumuha si Maya ng isa, mga lumang papeles, naninilaw na sa loob nito. Isang sertipiko ang kamatayan, natigilan siya, Olivia Santos. Petsang ang pagkamatay 20 taon na ang nakakalipas, ito ang tunay na nanay ni Carlo. Napasalampak si Maya sa sahig, nanginginig ang kamay niyang hawak ang papel, kumpirmado. Hindi tunay na nanay ni Carlo si Loida. Pangalawang asawa siyang papa ni Carlo, madrasta. At biglang nagkaroon ng saysay ang lahat, tinatawag siyang mama ni Carlo dahil nakasanayan na dahil dumedepende siya dito. Pero wala silang kadugo, pumikit si Maya. Mas malala pa pala ang nakita niya kaysa sa inakala niya. Hindi lang ito isang baluktot na relasyon nega magina. Ito ay relasyon nege isang babae. At ng isang batang lalaki na ginawa niyang sariling pag-ari. Pinili ni Maya na mapanggap na, okay siya, pero ngayon, bawat tingin niya kay Carlo, puno ng sakit.
Gusto niya itong tanungin ng diretso ano to. Bakit kayo makasama? Pero hindi siya makapagsalita. Pagsapit ngang alas 12. Naulit na naman ang lahat. Mga unggol. Malalalim na buntong hininga. Katabi niya ulit si Carlo. Pero alam ni Maya, kapag tumalikot siya, mawawala na ito. Eto to nga, ilang minuto lang. Narinig niyang bumukas ang pinto. Lumabas si Carlo. Hindi gumalaw si Maya. Nakahiga lang siyang parang bato. Tumulo ang magaluha niya. Pero hindi niya ito pinunasan pagdating ng madaling araw. Nagising si Maya, haggard at parang naubos ang lakas. Binangungot siya buong gabi. Nakakita siya ng madilim na hallway. Makbulong sa pader. At isang pinto na pilit siyang hinihila sa isang bawal na mundo. Alam niya hindi na siya pwedeng manahimik. Sobrang lalangang nalaman niya. Para sarilihin lang, pero kanino siya magsasabi. Sa mama niya, sa mga kaibigang walang maniniwala. Sasabihin lang nila, masyado ka lang nag-overthink. Guni-guni mo lang yan. Kahit siya nga, nahihirapang maniwala. Pero ang sertipiko ngang kamatayan na nakita niya sa library. Nasa ilalim ngang unan niya, malamig na parang bato. At pinapaalala ang katotohanan. Hindi ka na naman nakatulog ng maayos, tanong ni Carlo nung nag-almusal sila. Tumango si Maya. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero dahil nandiyan si Loida, natameme siya, ganyan talaga sa bahay na to. Sabat ni Loida. Sinusubok nito ang matao. Yung mahindi kinakaya. Umalis. Pero alam kong kakayanin mo. Believe ako sa'yo. Napatingin si Maya. Nakatinginan sila. May kislap sa mga mata ni Loida. Parang nanggaamo. Parang nagbabanta. Alam niyang alam ko. Sinusubok niya. Ako. Hinihintay. Niya akong sumuko. Pagalis. Ni Carlo. Naiwan na naman si Maya. Pumunta ulit sa garden si Loida. Naglakad-lakad sa bahay si Maya. Parang isang preso. Bumalik siya sa library. Nahalungkat ulit ngang papeles. May mga letters. Dun, mga lumang pictures. Sa isang litrato. Mabitong taong gulang pa lang si Carlo. Nakatayo siya sa tabi ni Loida. Hawak niya ang kamay nito. At nakatingin siya dito ng may sobrang debosyon. Isang unhealthy na attachment. Nanginig si Maya. Sa tingin pa lang na yon. Nandun na ang lahat. Ang takot na maywan. Ang paghahanap ngang pagpapatunay. Ang pagiging sunod-sunuran. Nahanap pa siya at nakakita ngang isang nakalok na folder. Sirang lock. Pero wala itong laman kundi blangkong papel. Parang may naktago na mahahalagang dokumento. Hating gabi na naman. Naulit ang lahat. Mga bulong. Unggal. Paglangit-ngit na sahi. Nakaupo si Maya sa kama. Hindi na niya kayang magpanggap. Alam niyang kapag nagmanatili lang siya dito, mababalif siya, tumayo siya. Lumabas sa hallway. At sinundan ang tunog. Pero this time, hindi siya huminto sa pinto ni Loida. Dumiretso siya dulo ng hallway. May maliit na pinto dun na hindi niya masyadong napapansin noon nakalok ito. Pero may lumalamig na hangin mula sa loob. Kinapa ni Maya ang doorknob. Luma at kinalawang ang lock. Bumalik siya sa kwarto. Kumuha ang hairpin. At sinubukan itong buksan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Baka mahuli siya. Click. Bumukas ang lock. Tinulak ni Maya ang pinto at pumasok. Maliit na bodega lang ito. Pero yung nasa loob. Nagpatayo ng balahibo niya. Ang padan ng mga pictures ni Carlo. Mula bata hanggang lumaki. Sa bawat picture. Mag-isa lang siya. O kaya kasama si Loida. Wala siyang ibang kasama. Parang umikot ang buong mundo niya kay Loida lang. Sa shelf. May mga notebook. Kumuha si Maya ang isa at binuksan. Puro sulat kamay ngang babay. Ngayon, sinabi na naman ni Carlo na hindi niya kayang matulog mag-isa. Takot siya sa dilim. Nandito ako. Palagi akong nandito. 14 na taong gulang na siya. Malaki na siya.
Pero kailangan pa rin niya ako. Alam niyang ako lang ang liwanag niya. Magiging akin siya. Magpakailanman. Walang makakagaw sa kanya. Padabo na isinara ni Maya ang notebook, parang naging yellow ang puso niya. Hindi ito diary ng isang ina. Ito ay manifestong isang taong gustong angkinin ang lahat. Isang babaeng ginawang preso ang isang bata. Nasusuka siya, binalik niya ang notebook at napaatras. Pero saktong pag-atras niya, amay nagsalita sa likod niya. Hindi ka dapat pumasok diyan? Napalingon si Maya. Nasa pinto si Loida. Kalmado ang muka niya. Nakangiti pa nga. Pero ang mga mata niya, nagnininga sa galit. Nababalot kayo ng kabaliwan. Pabulong na sabi ni Maya, sinira niyo ang buhay niya. Ginawa niyo siyang umaasa sa inyo. Bahagyang tumagilit ang ulo ni Loida. Ang dami mong hindi naiintindihan. Hiya, malupit ang mundo. Kung wala ako, patay na sana si Carlo. Patay na ang nanay niya. Pati ang tatay niya. Sino ang natira? Ako lang. Ibinigay ko sa kanya ang lahat na gusto niya. Pero, ginawa niyo, siyang alipin pasigaw na, sagot ni Maya. Naghahabol ngang hininga, ginawa ko siyang minamahal. Malumanay. Napagtatama ni Loida, akin siya. At masaya siya. Ikaw, isang pagkakamali ka lang. Parang sinampal si Maya sa mga narinig niya. Gusto niyang sumiga. Pero nawalan siyang boses. Tumakbo siya palabas ang kwarto. Duman sa hallway. Muntik pang madapa sa charpet. Pumasok siya sa kwarto nila at nilok ang pinto. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kumikirot pati sentido niya. Napupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang mga tuhod niya. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Sinasadya ni Loida na ikulong si Carlo. Ginawa nitong hawla ang buhay niya. Kinadena si Jasam gusto nito. At ang pinakamasaklap. Alam ni Loida na booking na siya kay Maya. Hindi na ligtas magmanatili sa bahay. Na to, pero kung alis siya, iwan ba niya si Carlo? Kaya ba niyang umalis habang alam niyang nakakulong pa rin ang asawa niya? Hindi natulog si Maya ng buong gabi. Mula noong mahuli siya ni Loida sa kwartong yon, nawala na ang antok niya. Bawat anino. Parang banta. Bawat langit-nit. Parang magayabak pagsapit ng umaga. Nakaupo si Carlo sa lamesa. Tahimik at tulala. Naghahan si Loida. Mabagal. Pero confident. Ang mga galaw niya, parang siya ang may-ari. Hindi lang bahay, kundi ang buwang pakataon nila. Ang pangit ng aura mo. Maya, sabi nito, bakit hindi ka muna umuwi sa mama mo? Magbakasyon ka muna. Napakagatlabi si Maya. Gusto na siyang alisin dito. Gusto siyang ilayo kay Carlo. Salamat. Mahinang sagot ni Maya, pero dito lang ako. Bahay ko rin to. Gumiti si Loida. Pero halata sa mata ang inis. Tumingin si Carlo sa asawa niya, parang nagmamakaawa ang mga mata niya. Huwag mo nang simulan. Huwag kang manggulo. Na-feel ni Maya na tuluyan na siyang nawawalan ng asawa nang pumunta si Loida sa garden. Kumilos na si Maya. Lumapit siya kay Carlo at hinawakan ang balikat nito. Kailangan nating mag-usap. Tayong dalawa lang. Naniga si Carlo. Tungkol saan? Tungkol sa kanya. Napatras si Carlo. Parang napaso. Maya. Ludoda, please. Wag na. Hindi mo naiintindihan. Mas naiintindihan ko pa kaysa sa inakalam mo. Alam ko kung sino talaga siya. Nakita ko ang napapeles. Alam kong patay na ang totumong nanay 20 taon na ang nakakalipas. Namutla si Carlo. Pinakialaman mo ang magamit ko. Gamit niya. Pagtataman ni Maya. At alam mo ba kung anong nakita ko? Mga diary niya. Kinulam ka niya. Buong buhay mo. Ninakaw niya yung kalayaan mo. Carlo. Nanginginig ang mga kamay ni Carlo. Nakabuka ang bibig niya. Pero walang lumalabas na salita. Asawa mo ako tuloy ni Maya. Pero nabubuhay ka sa mundo niya. Wala kang sariling pakatao. Tama na bulong ni Carlo.
Utang ko sa kanya lahat kung wala siya. Hindi ako mabubuhay. Niligtas ka niya para gawin kang sunod-sunuran, hindi yan pagmamahal. Carlo, obsesyon. Yan, napaluha si Carlo. Pero sakto namang dumating si Loida sa pinto. I say, kalma dong. Sabi nito, plano mo pala kaming pahiwalayin. Tumayo si Maya. Nakakuyom ang mga kamao. Wala namang dapat na mamagitan sa inyo, kundi pasasalamat at respeto. Pero ginawa niyo siyang alipin. Lumapit si Loida, ang bagal nga lakat niya. Parang ahas, ang tanga mo namang bata ka? Akala mo, masisira mo yung 20 taon kong ginawa. Akin siya, noon pa man. Hanggang ngayon, tumingin si Maya kay Carlo. Sabihin mo sa kanya. Pabulong na sabi ni Maya, sabihin mong gusto mo nang maging malaya. Bumuka ang bibig ni Carlo. Pero walang lumabas na boses. Nakpabalik-balik ang tingin niya sa dalawang babay. Parang nakatayo sa bangin at hindi alam kung saan tatalon. Sengi si Loida. Kahit ngayon, ako pa rin ang pipiliin niya. Hindi sigaw ni Maya. Lumapit siya kay Carlo at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Tumingin ka sa akin. Matanda ka na. Lolaki ko. Tinatago ka niya sa dilim. Pero pwede kang lumabas sa liwanag. Nanginginig ang buong katawan ni Carlo. Hindi ko kaya. Kaya mo halos isigaw na ni Maya. Kung hindi mo gagawin na yon, hindi mo na magagawa kailanman. At sa sandaling iyon, may nagbago. Tumingin si Carlo kay Loida. Bakas ang hirap sa mukha niya. Pagod na ako. Mama, mahinang sabi niya, hindi ko na kaya. Sanay siyang tawagin itong mama. Pero ngayon, wala nang kapangyarihan ang salitang yon. Parang pahingi na lang itong tawat. Kaysa pag-amin na pagmamahal. Namutla si Loida. Ano ang sinabi mo? Pagod na ako. Inulit ni Carlo. Medyo nilakasan. Gusto ko na. Nasarili kong buhay. Nanlisik ang mamata ni Loida. Ang lamig ng tingin niya, traitor. Bulong nito. Pagkatapos ang lahat ang ginawa ko para sa iyo, tinakpan ni Carlo ang mukha niya. Niyakap siya ni Maya, tapos na ang lahat. Sabi na Maya, alis na kami. Umalis sila ng araw ding iyon, nag-impake si Maya. Hindi pinansin ang magabanta at sigaw ni Loida. Nakaupo si Carlo sa kotse. Tahimik. Wasak ang pagkatao, pero sa mga mata niya. Ngayon lang nakaroon ng bagong pag-asa. Kahit maliit lang, mahaba ang bayahe. Nakatingin lang sila sa mga dumadaang puno at palayan. Hawa ni Maya ang kamay nga asawa niya. Naisip niya, magiging mahirap ito. Hindi siya basta-basta makakalaya ang mataon ng pagiging umasa niya. Hindi mawawala sa isang iglap, pero nakagawa na sila ngang unang hakbang. Naiwan sa likod, ang bahay na puno ngang sikreto at kasinungalingan sa harap nila. Isang bagong buhay kung saan kailangan nilang harapin ang katotohanan. Alam ni Maya masakit at mahirap. Pero mas mabuti na ang totoo kaysa sa isang ilusyon. Dahil ang katotohanan lang ang magpapalaya sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, nag-undergo ng therapy si Carlo at inayos ang sarili. Natutunan niya ulit kung paano maging isang partner, maging isang asawa, at maging isang inumaasa na tao. Naiwan si Maya sa tabi niya. Alam niya ang papel niya hindi para palitan si Loida, kundi para tulungan itong mahanap ang sarili niya. At sa mga pambihirang pagkakataon na ngumingiti ng totoo, si Carlo walang halong takot sa mata. Alam ni Maya na hindi na sayang ang laban niya.